Ako si Expiotr Engelberto Asinas Durano, Pilipino, 54 taong gulang. Ipinanganak noong Nobyembre 23, 1962 sa Misamis Oriental. Kasulukuyang nakapiit sa New Bilibid Prison NBP, Muntinlupa City, at may prison number N206-1899. Membro ng Batang Cebu Brotherhood, BC 45. Matapos manumpa alinsunod sa batas ay nagsasabi ng mga sumusunod. Bandang June 2011, kami ng buong membro ng Kalasag Organisasyon ay naghahanda para sa pagbisita ni dating Department of Justice Secretary Lila de Lima para mag-inspeksyon sa loob ng Bilibid Prison. Dahil umano sa paglabas ng video mula sa ABS-CBN TV Patrol na nagpapakita na mayroon ilang bilanggo na gumagamit ng shabu, isang ipinagbawal na gamot. Noong panahon na iyon, ako ang presidente ng Kalasag Organisasyon. Here to attach is Correction Order number 013 dated December 2, 2011. Ang aming pangunahing tungkulin bilang miyembro ng Kalasag ay ang tumulong sa mga kapwa bilanggo sa lahat ng usaping may kinalaman sa batas at magbibigay tulong sa mga kawani ng Bureau of Corrections sa pagbibigay ng escort at covert security sa tuwing mayroong bumibisita na VIP sa loob ng NBP Maximum Security Compound. Noong bumibisita na si dating Secretary de Lima sa loob ng NBP at pumasok sa Batang City Jail, BCG Building 1, kung saan umano nangyari ang paggamit ng shabu ng ilang priso, ilan sa mga escort ni dating Secretary de Lima ay naroon na sa aming opisina na kahilira lamang ng BCG Building 1. Dahil ako noon ang presidente ng Kalasag, inasikaso ko ang mga escort ni dating Secretary de Lima. Isa sa mga escort ay nagpakilalang Ronnie Dayan, isang membro ng Philippine Marines. Nang malaman niya na ako ay dating pulis at kasalukuyang presidente ng Kalasag, ay nagkaroon kami ng magandang kwentuhan. Nabanggit niya na siya ang personal driver ni Secretary de Lima. Simula noon, sa tuwing magbibisita si Secretary de Lima sa NBP, nagkakaroon kami ng mahaba-habang kwentuhan ni Ronnie hanggang matanong niya kung saang pangkat ako kabilang. Nasabi ko sa kanya na ako ay membro ng BC 45. Madalas kung kami ay nagkakausap ni Ronnie, palagi niyang nababanggit sa akin na siya ay sobrang malapit kay Secretary de Lima. At kung ako umano ay may problema, ay madali niya itong maipaparating kay Secretary de Lima at ito ay akin namang pinaniniwalaan. Sa aming mga pag-uusap ni Ronnie, napansin ko na palagi niyang nababanggit na may problema siya sa pira. Hindi ako nagdadalawang isip na tulungan siya sa tuwing magtitik siya sa akin na manghihiram ng pira. Ilang bisis tinatawagan niya ako at sinasabi na kung kailangan ko ng proteksyon sa aking negosyo, ay tulungan namin si Secretary de Lima sa kanyang pangampanya bilang senador sa taong 2016. Sinabi ko agad sa kanya na mayroon akong kaibigang nakalaya na sa pagkakulong at mayroon siyang malaking negosyo na pagbibinta ng shabu sa Cebu. Tinutukoy ko noon ay si Jeffrey Diaz alias Jaguar. Dahil dito, sinasabi sa akin ni Ronnie na siya ay lubos na interesado na makausap si Jaguar. Ikinukwento ko kay Ronnie kung paano ako naging malapit kay Jaguar. Noong October 2009, si Kerwin Espinosa at Jaguar ay nasa Reception Diagnostic Center, RDC, sa Camp Sampaguita. At kami ay kabilang sa pangkat BC45, Brotherhood, na mula sa Cebu. Ako noon ay Assistant PT Officer ng Building 11 ng BC45 Brotherhood. At isa din sa kulturero, taga-head count ng mga priso sa Building 11. Dumating ang panahon na nakalaya na sa pagkakulong si Kerwin sa RDC at si Jaguar naman ay nailipat sa Maximum Security Compound. Gusto sana ni Jaguar na pamabilang siya sa Building 11 dahil sa maganda ang pribilehiyo doon. Dahil sa naroon nakabilanggo ang mga dating politiko, military at pulis at hindi Building 13 kung saan nakalugar ang headquarters ng BC45. Noong mga panahon na iyon ay mayroong memorandum ang Office of the Superintendent kung saan walang bilanggo na may lipat sa Building 11 kung walang pasang-ayon mula sa Superintendent.
Dahil dito, ay tinulungan ko si Jaguar at napadali ang paglipat niya sa Building 11. Tungkol naman sa negosyo ng shabu ni Jaguar, ako mismo ang nagpakilala sa kanya kay Peter Ko para makakuha siya ng supply ng shabu sa mababang halaga. Nagkaroon ako ng magandang pakikisama kay Jaguar habang siya ay nasa Building 11. Sa kanyang negosyo, nagsimula siyang kumuha ng 2 kilong shabu mula kay Peter Ko at 2 kilo mula naman sa ilan pang Chinese at ito ay pinapaikot niya kada 2 weeks. Lahat ng shabu ay galing sa labas ng kulungan at pagpoproseso ng mga order ay nangyayari naman sa pamagitan ng contacts mula sa loob at labas ng kulungan. Ang alam ko ay walang gumagawa ng shabu sa loob ng NBP. Ngunit lahat ng transaksyon at mga order mula sa mga boss ay galing dito sa loob at pinaparating na lamang sa kanilang mga tao sa labas gamit ang cellphone. May isang gabi na nagkainuman kami, hindi ko maalala ang pizza. Tinawagan ni Kerwin si Jaguar at pinaalam dito na gusto niyang magkaroon ng sariling negosyo sa shabu sa kanyang lugar sa Alboy Reality at sa buong Western Visayas. Ito ang dahilan kung bakit nakakaubos at nakapagtransaksyon si Jaguar mula 4 na kilo hanggang makaubos siya ng 8 kilo ng shabu kada linggo. Simula dito ay lumaki ang negosyo ni Jaguar at Kerwin hanggang umabot sa 50 kilo kada buwan ang kanilang mga transaksyon. Patungkol naman kay Ronnie Dayan at Jaguar, bandang January 2014, sinabihan ko si Jaguar tungkol sa protection money at naging lubos na interesado si Jaguar sa nasabing alok ni Ronnie. Ibinigay ko kay Ronnie ang contact number ni Jaguar at doon na nagsimula ang kanilang ugnayan. May kinuwinto sa akin si Jaguar na pulis, ang ato contact kusgan kayo doon ako gipatransfer nga pulis gikan Manila to Region 7, 3 days lang balhin dayon. Ang ibig sabihin doon, tumawag sa akin si Jaguar, pulis kasi ang tawag niya sa akin, sa pulis, malakas ang kontak mo. Ang kontak natin, may pinapalipat ako, 3 araw lang, lipat agad. Ko ang kahon ng gift wrapper. Nang may ibalot ko na ng maayos ang pira, ay inutusan ako ni Jaguar na pumunta sa komando at sinabi niya na wala kang binibigyan ng ibang kundi si Secretary de Lima lamang. Mula sa Building 11, nilakad ko papunta sa area ng komando habang dala-dala ang 1.5 million. Pagdating sa area ng komando, dumiretso ako sa Bilibid TV3 channel, BTV3, na nagsisilbing opisina ni GB Sebastian. Sa may pinto ay sinalubong ako ng isang lalaki na nakaputing barong at tinanong niya ako, "Ikaw ba si Durano?" Sagot ko, "Opo, ako po." Sinamahan ako ng lalaking sumalubong sa akin na lumapit kay Secretary, tingin sa amin si Secretary de Lima. Pagpasok ko sa opisina ng BTV3 ay nakita ko na naroon din si GB Sebastian at Hans Tan. Inabot ko na kay Secretary de Lima ang kahon na may lamang 1.5 million. Wala kang binibigyan ng ibang sinabi ko, "Ma'am, ito na po." Kinuha ito ni Secretary at inabot sa lalaking sumalubong sa akin. Matapos iyon ay umalis ako agad at bumalik sa aking kubol. Habang papalayo ako, nakalingon ako sa kanya ni Secretary de Lima at nakita ko na lumalakad siya na parang model. Papunta sa gitna ng puste na bakal sa BTV3, sabay hawak sa puste at sa kanyang scarf at nagsasalita na, "Okay ba, GB?" na ang isang kamay ay nasa kataas at ang isa ay nasa baba. Ang nasa isip ko ay parang di ay ordonance instructor si Secretary. Kaya lang may edad na siya. Kaya TI na lang. Pagbalik ko sa aking kubol ay tinext ko si Jaguar at sinabi, "Dong, okay na." Nagpasya ako na magbigay ng salaysay dahil sa kabila ng posible at matinding banta sa aking buhay. Naniniwala ako na ang mga tunay na nangyari sa amin sa NBP noong panahon na iyon ay dapat malaman ng publiko. Bilang isang pulis, ako ay laban sa illegal na droga. Ako man ay nahatulan sa pagkapatay, ngunit hindi ako naging parte ng anumang pagbibinta ng illegal na droga noong ako ay malaya pa. Bilang kalakaran sa loob ng priso, hindi ka maaaring tumanggi
na maging bahagi ng pagbibinta ng illegal na droga sa loob ng NBP. Dahil matatanggalan ka ng mga benepisyo na ibinigay tulad sa aking mga pinuno, sa aming mga pinuno ng mga samahan sa loob ng NBP. At ang malala ay ang posibilidad na pagbantaan ang aming buhay kung hindi makisama at magiging parte ng ganitong sistema. Ako ay nananalangin at umaasa sa puong may kapal na tulungan kami magkaroon ng bagong buhay para sa aming pagbabago. Sapagkat kaming mga nakapag-ugat na sa loob ng kulungan ay walang ibang hinahangad kung hindi ang katiwasayan ng aming saloobin. Katulad ko na 15 years na sa piitan. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. Durano. So again, we will now escort Mr. Durano to the holding area and usher in the next witness who Mr. is... Chair, Mr. Maria. Chair, may I ask a question? Sino ba yan? Mr. Chair. Honorable Ako, please. During the first hearing, one of the sinumpang salaysay submitted to those members who attended was a sinumpang salaysay by the same person, ex-police officer 3 Ingel Berto Asenas Durano. Now, which affidavit would we consider? Because at present, he has two affidavits already. One in English, the other one is in Tagalog. Yung pong binasa niya, yun ang... Yun ang gagamitin po natin. So we discard the original sinumpang salaysay, Mr. Chair. Tama po yun. Depende na lang kung merong inconsistencies. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, as a point of information, may I just wanted noted that the witness Durano was crying after he finished his statement. Nakita ko umiiyak siya, so can we record it? Ba't kayo napaiyak? May we ask, ba't siya napaiyak? Please, pakisagot po, Mr. Durano. Nakita ko, nahalata ko na parang humahagulgul kayo pagkatapos nung binasa nyo yung huling kataga. So, bakit po kung pwede namin malaman? Nadala po ako sa bunso ng damdamin ko po kasi totoo po itong nangyari sa amin sa loob, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. So, please record that, yung manifestation of the majority floor.